mas maaga ang paghahain ng mga bagong reklamo kumpara sa February 6 na naunang itinakdang pagtatapos ng one-year bar rule ayon sa desisyon ng Korte Suprema noong 2025. Ang paniwala ng ilan na bago na ang petsang yan sa bagong desisyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa naunang desisyon ng Supreme Court noong 2025, sinabi nitong unconstitutional ang Articles of Impeachment na ipinasa ng House of Representatives sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi rin noon ng kataas-taasang hukuman na walang bagong impeachment complaint na maaring simulan laban sa bise ng mas maaga kesa sa February 6, 2026. Ito yung tinatawag na one-year bar rule na ayon sa desisyon ng 2025 ay nagsimula ang pagbibilang sa itinuturing na petsa ng pag-archive o pag-dismiss sa tatlong naunang impeachment complaint noong February 5, 2025. Pero sa bagong desisyon ng Supreme Court kamakailan, hindi na nabanggit ang petsang ito. Imbes, nakasaad sa page 29 at 30 ang panukala ng isang maestrado na December 2, 2024 nagsimula ang unang impeachment complaint laban sa bise. At kapag binilang ang 10 session days, papatak ito na January 14, 2025. Ito raw ang dahilan kung bakit wala pang February 6 ay naghain na ng dalawang reklamong impeachment ang ilang grupo laban sa bise. January 15 nag-lapse ang one-year bar. So sa totoo lang, January 16 actually, pwede na pala. Kaya lang, late naman na namin nakita yung decision the other day lang. So kung ganun pala, pwede na mag-file anytime after January 15. We're following the Supreme Court decision. Nabasa rin ito ng chairperson ng House Committee on Justice. Dito sa recent resolution of the Supreme Court denying the motion for reconsideration of the House of Representatives, it was implied na yung first impeachment complaint that was filed on December 2 of 2024 was deemed initiated for failure of the House to take action within the period of 10 session days. So counting from December 2, 2024, yung 10 session days niya was until January 14 of 2025. In other words, January 15, 2026, nag-lapse na ang one-year prohibition period. Sabi ng Supreme Court, ang tinutukoy nilang session days ay calendar days na nakasesyon ang Kongreso. Iba ito sa definisyon ng Kamara sa session day na maring gumulong ng ilang araw hanggat hindi na i-adjourn. Kaya tuloy may kalituhan daw, sabi ng ilang kongresista. Even myself is confused. Alin yung susundin natin? Is it the February 6, 2026 na nasa original decision? Or is it the January 15, 2026, which was implied in the recent resolution? Pero pinal na ang desisyon ng Korte Suprema. Kaya paniwala ng ilang kongresista, posibleng may panibagong idudulog na naman sa kataas-taasang hukuman. That might be another cause or source of confusion, no? That may lead again to another petition before the Supreme Court. Pagka the referral is on the 6th of Feb onwards, tingin ko wala ho tayong magiging problema dito. So people can file any complaint from today up until the 6th, no? Hiningan namin ng bagong komento o paglilinaw ang Supreme Court pero wala pa itong sagot. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.